Paano kung ang isang barumbado at bagsaking estudyante ay paulit-ulit na husgahan ng lahat na wala siyang mararating sa buhay? Sa mundong puno ng pagmamataas at matatalas na salita, may isang taong pilit na bumabangon kahit walang naniniwala sa kanya. Isang kwento ng pagbagsak, pagpapasensya at lihim na pagsisikap. Pero sa bawat pangmamaliit, sa bawat tawanan sa likod niya, sigurado ka bang hanggang doon na lang ang kayang iabot ng kanyang tadhana? O baka naman may isang kwentong handang bumaliktad at patunayan sa lahat na nagkamali sila. Oops, teka lang mga kakwentuhan. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong nakasubscribe ka na. I-like mo ang kwentong ito at i-share mo na rin sa iyong mga kaibigan para mas marami pa tayong makagawa ng ganitong klaseng kwento. Ano? Tara? Simulan na natin ang bago nating kwentong siguradong kapupulutan ng aral. Sa isang paaralan sa San Jose, nagtatakbuhan ang mga estudyanteng papasok dahil tumunog na ang bell. Senyales na magsisimula na ang klase. Lahat ay nagmamadali na dahil ayaw nilang mahuli, maliban sa isang lalaking gusot ang uniforme at may nakataling panyo sa noo at sukbit ang isang lumang bag. "Nasa na ba ang ID mo, Nico?" Sita sa kanya ng guard nang akmang papasok na siya sa loob. "Pasensya na po kasing, naiwan ko na naman eh. Masyado kasing stress ang school kaya nakakalimutan ko na mga dapat kailangan ko." Palusot niya. "Stress sa school? Hindi ka nga nag-aaral ng mabuti at puro kating lang ang alam mo. Ay nako Nico, luma na yung mga palusot mo. Hindi natatalab sa akin yan." Naiiling na saad ng guard. "Last na to, Mang Rigor. Pagbigyan mo na ulit ako. Kaibigan ka naman po ni tatay eh." "Huli na to Nico ah. Isa pa. Mag-aral ka ng mabuti para naman sulit ang paghihirap ng tatay mo sa ibang bansa. Baka mamaya bumalik ka na naman ng grade 10. Nagsasawa na ako sa pagmumukha mong bata ka." "Akong bahala, Mang Rigor. Salamat po." Sabay tapik niya sa balikat nito. Pumasok na nga ng tuluyan si Nico at dumiretso sa kanyang klase. Napahinto ang gurong lalaki sa pagtuturo nang makita siya. "Late ka na naman!" Kaagad na singhal nito sa kanya. "Pasensya na po, sir. Naglakad lang naman ho kasi ako." Natatawang sagot niya. "Anong nakakatawa? Ilang beses ka nang nahuhuli sa klase ko. Kung ayaw mo mag-aral, huminto ka na lang na bata ka. Halata namang hindi ka na naman makakagraduate eh. Puro sakit ng ulo lang ang binibigay mo sa school natin at sa mga magulang mo." "Sir, kapag huminto po ako, hindi na magpapadala ang tatay ko. Bubugbugin din ako nun, kaya papasok na lang po ako." Napahinga na lang ng malalim ang guro at napahilot sa sariling sentido. "Pumasok ka na nga sa loob." Ngising-ngisi nga siya habang palapit siya sa kanyang upuan. Dahilan para matawa ang ibang kaklase niya. Kilalang kilala kasi si Nico sa buong school. Lalo na ng mga guro. Pangatlong beses na niyang inuulit ngayon ng grade 10 dahil palagi siyang bagsak. Tamad kasi siyang mag-aral at pabanu-banu lamang sa klase. Wala siyang ginagawa kundi ang magpainit ng ulo ng mga guro. Magkating, gumawa ng kalokohan at makipag-away. Marami na nga ang nagsasabing walang patutunguhan ang buhay niya at baka sa kulungan pa ang maging bagsak niya. Pero tinatawanan lang yun ang binata. Dahil pakiramdam rin niya ay ganoon nga ang mangyayari sa kanya. "Adrian, anong sagot dito sa equation na to?" Tanong ng lalaking guro sa pinakamatalino sa buong klase. 12 po, sir." Nakangiting tugon nito. Magaling. Mabuti at may matino pa akong estudyante sa room na to." Bumaling ito kay Nico. "Bakit hindi mo gayahin si Adrian? Matino at matalino. Siguradong malayo ang mararating niya." "Malayo rin naman po ang mararating ko. Nakarating na po ako ng Laguna." Dahil sa pamamiloso po niya, nagtawanan ng buong klase. Ang guro naman niya ay nag-init ang dugo. "Get out of my class!" Galit na sigaw nito. Kinuha niya ang bag at tumayo. "Paano guys? Maaga na akong uuwi."
Thank you and see you later sa panibagong pagsubok ng ating buhay. At nagmamadali siyang lumabas habang tumatawa. Dahil nga sa pagiging banu ni Nico sa pag-aaral, kahit sarili niyang pamilya ay hindi na alam ang gagawin sa kanya. Ilang beses na nga siyang napapagalitan at nabubugbog ng kanyang kuya. Pero baliwala pa rin. Nakipag-away ka na naman. Ano bang gusto mong gawin mo sa buhay mo, Nico? Lahat naman binibigay namin. Pero ganito lang ang ginaganti mo. Pinag-aaral ka pero nagbubulak-bul ka lang. Nakasalubong ko ang teacher mo nung nakaraan. At inirereklamo na naman nila yung ugali mo at grades mo. Hindi ka ba nahihiya? Kapag bumagsak ka ngayon, pangatlong beses na yan na hindi ka gagraduate. Yung mga kabatch mo nasa kolehiyo na. Tapos ikaw nandyan ka pa rin. Singhal sa kanya ng kuya niya. Tahimik lang naman siya habang ginagamot ang sariling pasa at galos. Nico, sana maisip mo ang sakripisyo namin ni tatay para lang mapagtapos ka sa pag-aaral. Hindi kami humihingi ng utang na loob. Pero sana naman maisip mo yung paghihirap namin. Dagdag pa ng kanyang kapatid. Sorry po. Tugon niya lang. Nico, wag puro sorry. Sana may gawin ka rin. Kahit ako ay hindi na alam kung anong gagawin sa'yo. Napapagod na rin akong intindihin ka, anak. Masakit para sa akin kapag naririnig sa mga tao na wala kang mararating at hanggang dyan ka na lang. Kung sa'yo ayos lang yun, para sa amin hindi. Sabi naman ng kanyang ina. Huling beses nang makakarinig ako ng reklamo tungkol sa'yo, Nico. Kapag naulit pa yun, tumigil ka na lang sa pag-aaral. Lumayas ka na rin dito sa bahay at huwag babalik hanggat hindi mo naayos ang sarili mo. Kung kailangan kitang tiisin ngayon, gagawin ko para lang maging maayos ang buhay mo. Seryosong saad ng kanyang kapatid na tinanguan niya lamang. Dahil sa banta ng kapatid, natakot nga siya. Alam niya kasing kapag sinabi nito ay gagawin talaga nito. Kahit kasi pabanu-banu siya at sanggano sa labas ng paaralan, takot pa rin siya sa pamilya niya. Lalo na sa kuya Nathan niya. Ikaw ba yan, Nico? Tinu mo yata tignan ngayong araw Hindi gusto tang uniforme mo at maayos ang itsura mo. Bagay sa'yo yung ganyan dahil mukha kang mabait na estudyante. Nakangiting bungad sa kanya ni Rigor. Mukha nga akong baliw sa ayos ko ngayon Hindi huwa ko sanay. At napakamot siya sa sariling ulo. Huwag mong isipin yan. Mas maganda ang itsura mo ngayon. Mukhang nagbabagong buhay ka na talaga. Sinusubukan ko lang ho. Takot akong mapalayas Binantaan na ako ni Kuya Nathan. Natawa ito. Kahit pala gaano kakatapang sa labas, teklop ka pa rin sa kapatid mo. Wala ho tayong magagawa dyan. Sige na ho. Mauna na po ako at kailangan kong magpanggap na mabuti ngayong araw. Pagdating nga ni Nico sa kanilang classroom, gulat na gulat ang mga kaklase niya dahil sa kanyang itsura at dahil na rin maaga siya. Nagbabagong buhay ka na? Bati sa kanya ng isang kaklaseng lalaki. Ay sus, pakitang tao lang yan. Wala pa rin namang mararating yan. Bobo kaya yung si Nico. Isiguradong hindi yan makakasabay sa graduation natin. Gwapo siya kapag nakaayos. Kaso, sanggano pa rin yan at mahina ang utak. Yan ang mga sari-saring komento ng mga kaklase niya na hindi niya lamang pinansin. Sanay na kasi siyang makarinig ng mga ganoong bagay. Dumiretso siya sa table ng pinakamatalino nilang kaklase. Natakot pa nga ito kaya bahagya siyang napatawa. Pwede bang makahiram ng mga notes mo? Napakamot siya sa sariling ulo. Patay kasi ako kay kuya kapag bumagsak ako. Kaya susubukan ko munang mag-aral. Ha? Sige, walang problema. Ngumiti ito at kinuha ang mga notebook niya. Kahit bukas mo na ibalik, may copy naman ako. At saka, masaya ako dahil mukhang nasa tamang landas ka na. Susubukan ko lang naman. Kinuha niya ang notebooks. Salamat dito Ibabalik ko kapag tapos na ako. At nakangiti siyang bumalik sa sariling upuan.
Sinusubukan nga ni Nico ang mag-aral na ng mabuti. Kahit pa marami ang hindi naniniwalang kaya niya at wala siyang mararating talaga. Nahihirapan nga din siyang makahabol at makaintindi ng lesson. Lalo pa at mas pinaiiral niya ang pagiging banu noon. Gusto mo bang tulungan kita? Pag-alok sa kanya ni Adrian. Talaga? Sige, hindi ako tatanggi. Kahit bayaran pa kita. Kailangan ko talagang humabol at makagraduate dahil siguradong lagot ako. Tugon niya. Okay lang kahit walang bayad. Gusto ko lang makatulong sa'yo. Halata kasing porsigido ka na talaga sa buhay. Nakangiting sabi nito bago maupo. Salamat talaga Adrian. Mabuti ka pa at mabait. Yung mga kaklase natin kasi kala mo mga kung sino. Hayaan mo na sila. Ipakita mo na lang na seryoso ka talaga. Nagsimula nga si Adrian na turuan siya at ipaintindi sa kanya ang mga hindi niya maintindihang lesson. Noong una nga ay hirap talaga siyang i-pick up. Pero dahil sa haba ng pasensya sa kanya ng kaklase, unti-unti naman ay naintindihan na niya. Nico, inamatyosi tayo. Nakakainip naman yung next subject natin. Napatigil ang dalawa nang lapitan sila ng ilang kalalakihan. Kasama niya ang mga ito sa mga kalokohan noon. Ang tagal mo nang hindi sumasama sa amin. Bumabait ka yata. Sabi pa ng isang lalaki. Balita ko nga babalikan din tayo ng mga nakaaway natin. Unahan na natin. Sabi pa ng isa. Umiling siya. Pas muna ako. Kailangan ko kasing makahabol sa grades. Palalayasin ako ni kuya eh. Sus! Sumama ka na sa amin. Wala rin naman tayong mapapala sa pag-aaral. Huwag kang pakitang tao dyan. At nagtawa na ng mga ito. Seryoso talaga siyang makabawi ngayon. Sabad ni Adrian. Huwag kang epal. Hindi ka namin kausap. Gusto mo bang masaktan? Pag-aangas ng lalaking kupas ang uniforme. Pre, huwag mo siyang angasan ng ganyan. Tinutulungan niya ako. Sige na, umalis na kayo dahil wala kang balak ngayong magbulakbol. Seryosong saad niya. Dahil nga doon, inis na umalis sa mga ito. Napailing naman si Nico at tumatawang inakbayan si Adrian. Pasensya ka na doon Adrian, halika na at mag-aaral ulit tayong dalawa. Unti-unti nga ay nakahabol naman si Nico. Tumaas ang grado niya sa exam at mga activity. Naging focus din siya sa pag-aaral. Kahit papaminsan nga ay umiiral ang pagiging sanggano niya at pagiging hindi seryoso sa buhay. Tignan mo nga naman. Gumaganda lang ng kaunti ang mga grades mo, balik ka na naman sa pagiging walang moral mong tao. Umaasa ka ba talagang may mararating ka? Sabi ng guru nila. Late kasi siyang nakapasok dahil nag-review siya para sa exam. Kaya pinalabas siya at hindi pinapasok sa classroom. Nag-review kasi ako kaya napuyat. Nakangiting tugon niya. At sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Ikaw na ilang beses nang hindi nakagraduate ng high school at walang pakialam sa pag-aaral magre-review? Huwag kang umasa pa Nico. Sa tingin ko nga yung pagtaas ng grade mo ay pandaraya mo lang ata eh. Napayukom nga si Nico ng kamao dahil sa narinig. Sir, hindi ako seryoso noon sa pag-aaral. Pero hindi ho ako mandaraya. Noong puro ako kagaguhan lang, nagre-reklamo kayo. Pero ngayong natututo ako magseryoso, nagre-reklamo pa rin kayo? Kung ganyan ho ang tingin nyo sa akin, sige, maggaguhan na lang tayo. At saka niya ito nilayasan. Naririnig niya pa ang sigaw nito pero hindi na niya pinansin. Ayaw niya nang bumalik pa doon at sigurado siyang masasaktan niya ito. At kahit nga samot-saring masasakit na salita palagi ang kanyang naririnig, nananatili pa rin siyang seryoso sa pag-aaral. Kahit bumalik siya sa pagiging banu niya. At lahat nga ng ginawa niyang pagsiseryoso noon, naging dahilan para matapos niya ang grade 10 sa pangatlong pagkakataon. Hanggang grade 10 lang din naman ang isang yan? Malabong maging successful yan? Siguradong pasang-awa lang yan. O kaya, nananawa na lang ang mga guru sa kanya. Barumbado pa rin yan kahit sa ang anggulo. Mapag-iiwanan pa rin natin yan. Siyempre kahit pa nga ginagawa mo ang lahat, may mga tao pa rin may masasabi at masasabi sa'yo. Pero hindi naman yun naging hadlang para kay Nico. Sa halip nga, mas nabuhayan pa ang loob niya ngayon para magpatuloy at patunayan ang kanyang sarili. Lumipas nga ang mga taon, nawalan ng balita ang halos karamihan kay Nico dahil sa Manila na nga ito nag-aral. Marami ding haka-haka at balitang kumalat
na nakulong ito. May mga nagsasabi nga ring nag-asawa na ito at may nagsasabi ring naging pariwara ito sa buhay. Hanggang sa isang umaga, nakita nga siya ng mga dating kaklase sa bahay nila. Bagong gising at suot ang paborito niyang lumang pantulog. "Buhay ka pa bala?" Bati sa kanya ng isang lalaki. "Ilang taong ka ring walang paramdam ah. Bagong laya ka raw." Natawa si Nico. "Oo, bagong laya sa trabaho." "Alam mo ba, engineer na ako sa isang software industry. Sa katunayan nga, nililigawan ko ang pinakamalaking software industry sa buong Asia." Mayabang na saad nito. "Ako naman ay isang doktor na. Nag-aral kasi akong mabuti at nagpursige." Sabi pa ng isa. "Ako naman negosyante at business partner na Adrian." Natatandaan mo si Adrian? Ang balita ko ay assistant siya ng may-ari ng pinakamalaking software industry sa bansa. Sabi pa ng isa. Oo. Alam ko ang tungkol sa bagay na yun. Congrats din pala sa narating nito." Nakangiting Anya. "May reunion pala tayo next week. Na-inform ka na ba? Kung hindi pa, pumunta ka. Kahit naman kasi ganyan ka lang ngayon, naging kaklase ka pa rin namin. Malay mo naman, may maawa sa iyo at bigyan ka ng trabaho." Mayabang nasabi ng engineer at natatawa. Tumawa rin ang mga kasama nito. Nakitawa naman si Nico bago itango ang kanyang ulo. "Asahan niyo magpapakita ako doon? Siyempre naman, gusto ko rin kayong makitang lahat." Tumangulang ang mga dati niyang mga kaklase at tumawang umalis. Napailing naman si Nico bago maglakad papasok sa kanilang bahay. Hindi siya nagalit sa mga sinabi o pinamukha ng mga dating kaklase. Natawa lang talaga siya. Lingid kasi sa kaalaman ng lahat, ang dating barumbadong estudyante noon at hindi seryoso sa pag-aaral, ang nagmamay-ari ng pinakamalaking software industry sa buong Asia. Hindi lang halata at kaunti lang ang nakakaalam dahil nga mas pinili ni Nico na maging low-key lang. Ayaw niya kasi ng maraming atensyon sa paligid. "Sino yung kausap mo sa labas?" Tanong ng kanyang ama. "Yung mga dati ko pong kaklase. Inimbita ho ako sa reunion namin ng mga grade 10 batch." Sagot niya. "Siguradong pinagtawanan ka ng mga yun at inisip na walang narating dahil dyan sa pantulog mo. Idagdag pa ang kumakalat na nakulong ka." Sabad ng kuya Nathan niya. "Hayaan niyo ho sila. Gulatin ko na lang sila sa reunion namin." "Oo, barumbado ako noon. Pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi ako nagseryoso." Tugon niya. Pero, huwag kang magyayabang ha? Ayoko ng ganoon. Sabi naman ng kanyang ina. "Opo, Nay. Hindi niyo ho kailangang mag-alala tungkol dyan. Mabait po ako." Sagot niya at ngumiti ng malaki. Ang saya-saya nga ng pamilya niya kahit loko-loko pa rin siya madalas. Naging porsigido naman siya at naging mabuting tao. Sumapit nga ang reunion nila. Kasalukuyan ngayong inaayos ni Nico ang gamit niya. Ganun na rin ang suot niyang tuxedo. Alam niyang maliliit siya dahil kagagaling niya lang sa meeting ngayon. "Huwag ka na kayang tumuloy. Pagod na pagod ka eh." Napalingon siya sa assistant at kaibigan niyang si Adrian. Masyado nga talagang maliit ang mundo. Dahil pinagtagpo sila ng lalaking tumulong sa kanya noon. Ang nakakatuwa nga ay siya pa ang naging boss ngayon at ito ang assistant niya. Pero itinuturing niya nga itong kapantay lang dahil iyon ang nais niya. "Kailangan kong lumitaw doon. Baka sabihin nila KJ tayong dalawa." Tugon niya. "Tignan mo kasi itong itsura mo. Pagagalitan ako ng girlfriend mo niyan eh." Naiiling na sabi nito. Ang mas nakakabigla nga, naging nobya pa ni Nico ang kapatid ni Adriana. "Huwag ka mag-alala, akong bahala. Mabuti pa at umalis na lang tayo dahil baka sumobra na ang pagiging main character natin." Tumatawang saad niya. Umalis nga ang dalawa ng kumpanya at dumiretso kaagad sa venue. Hindi naman yun kalakihan kaya saglit lang ang biyahe nila. Pagdating doon, nauna niyang pinapasok si Adrian dahil nag-CR muna siya. "Ayun na, nagparamdam na si Nico. Ganda ng forma. Magkano renta mo dyan?" Kaagad na salubong sa kanya ni Luis. "Huwag niyo namang ibuli ang favorite nating classmates." Inakbayan ni engineer si Nico. "Malay niyo, siya pala ngayon ang swerte ko para successful ang panliligaw ko sa pinakamalaking software industry sa Asia." "Bakit siya pa? Nandito naman si Adrian. Siya ang assistant ng CEO, di ba?
Mas mabuting sa kanya ka magpatulong. Sabi naman ni Leo. Nagsang-ayon na naman ang lahat. Hindi naman mapigilang mailing ni Adrian at alanganing mapatingin kay Nico. Nag-thumbs up nga lang ang lalaki dito. Nagsimula ngang mayabangan sa success ang lahat habang si Nico ay kumakain lang at tahimik na nakikinig. Ikaw ba, Nico? Anong nangyari sa'yo? Balita ko nakulong ka daw. Usisa ni Luis. Fake news yun. Busy kaya akong magpayaman. Sabay tawa niya. Magpayaman? Kami pa niloko mo. Halata namang walang narating ang kagaya mo sa buhay. Sabi ni Diana. Hindi totoo yung mga nabalitaan nyo. Nagsalita si Adrian. Kaya napatingin sa kanya ang lahat. Naging successful din si Nico. At ang lalaking minamaliit nyo, ang may pinakamataas sa atin ngayon. Ang totoo, siya ang boss ko ngayon. Siya ang CEO ng pinakamalaking software industry. Hindi mo na siya kailangang ipagtanggol. Natatawang sabi ni Victor. He's not lying. Sumeryoso ang mukha ni Nico bago akbayan si Adrian. Pero kahit ganun, ayaw ko pa rin ng atensyon. At hindi ko tinuring na tauhan lang itong si Adrian. Siya ang naging katuwang ko sa mahirap na industriyang pinasok ko. Siya ang tunay na naging kaibigan ko. Ang totoo nga niyan, bayaw ko siya eh. Mapapangasawa ko kasi ang kapatid niya. Aminado akong barumbado ako noon at mukha naman talagang walang mararating sa buhay. Pero hindi naman ibig sabihin nun. Hanggang doon na lang ako. Pero nakakagulat nga kasi naging ganito ang antas ng buhay ko ngayon. Maraming nagbago sa akin sa maraming tao. Sa inyo rin. Sa inyong lahat. Nakalimutan nyo nga lang kung paano rumispeto at ibahin ang ugali nyo. Hanggang ngayon mas pinili nyo pa rin mangmaliit ng kapwa at bumasis sa nakaraan ng isang tao. Nakaka-disappoint kayo. Pero hindi ko rin naman kayo masisisi. Napatawa siya bago balingan ng engineer na tahimik. Huwag ka mag-alala. Payag pa rin naman akong maligawan mo ang company ko. Hindi naman ako ganoong kasamang tao. Natahimik kayo, no? Hindi kayo makapaniwala na ang barumbadong estudyante noon. Isa sa pinakamayamang negosyante na ngayon sa mundo. Sabi nga nila, expect the unexpected. So paano? Mauna na kami. At malalagot ako kay ate kapag inuwi kong pagod at lasing to. Sabi naman ni Adriana. Hanggang sa makaalis ang dalawa, hindi nakakaibo ang mga taong bumastos kay Nico at minamaliit ito. Hiyang-hiya sila sa sarili, lalo na sa dating kaklase na akala nila'y walang mararating. Marami talagang taong humuhusga base sa pisikal mong itsura o kaya sa pangit mong nakaraan. Pero hindi yun hadlang para sumuko ka at maging hanggang doon na lang ang iniisip nila. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito. Kung nagustuhan mo ang ating ibinahaging storya, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Maaari mo rin itong share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At huwag kang mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral lang yung napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.